Bokya o walang alokasyon para sa susunod na taon ang isa sa paayuda ng pamahalaan. Ito po yung AKAP o yung Ayuda sa Kapos ang Kita Program. Base yan sa sinumiting National Expenditure Program ng DBM sa Kongreso. At sa gitna ng kontrobersya sa mga palpak ng mga flood control projects, kapansin-pansin din ang mas malaking pondo ng DPWH kaysa sa DOH. Nasa frontline ng balitang yan, Maran Enriquez. Nasa Kongreso na ang bola matapos isumite sa kanila ng Department of Budget and Management ang 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program o yung proposal para sa 2026 national budget. Pinakamalaki pa rin ang alokasyon sa Department of Education na nasa 928.5 billion pesos. Sinundan niya ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nahaharap sa kontrobersya dahil sa mga palpak umano na flood control projects. 881 billion pesos ang nakalaan sa ahensya. Sumunod ang Department of Health na may 320 billion pesos. Pero kung si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang tatanungin, nakahihiya na mas malaki pa raw ang budget ng DPWH sa DOH. Noong pumalya raw kasi ang flood control projects ng DPWH, wala raw ibang pinuntahan ng mga nagka-leptospirosis dahil sa baha kundi sa public hospitals. Ayon sa DBM, 274.9 billion pesos ang inilaan sa flood control projects sa 2026. 272.2 billion pesos dito ay para sa DPWH, habang 2.593 billion pesos ang mapupunta sa MMDA. At kung ngayon ay zero subsidy ang PhilHealth, sa susunod na taon ay popondohan na yan. 53.3 billion pesos ang alokasyon sa PhilHealth sa ilalim ng pondo ng DOH. Ang nabokya o nakatikim naman ng zero budget para sa 2026, ang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Matatandaang masigasig sa pagsusulong ng AKAP funds noong nakaraang taon si House Speaker Martin Romualdez. Given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. Nang matanong naman si House Appropriations Committee Chairman Micaela Swansing kung ipaglalaban ba nila ang AKAP, pag-uusapan pa raw nila ito. We really see the value of AKAP. We've been seeing how it's been helpful to many of our constituencies. Ang dami pong natutulungan. Wala pang pahayag dito si Romualdez, pero tiniyak niyang bawat piso ng pondo ay may saysay. We will review every page of the net expenditure program guided by one question. Makakabuti ba ito sa ating mga kababayan? If yes, we will support it. Sa kabila niyan, may inilaan namang 113 billion pesos para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na programa ng DSWD. Mas mababa naman ang inilaan na pondo sa Confidential at Intelligence Funds sa 2026. Mula sa 12.1 billion pesos ngayong taon, 10.77 billion pesos na lang ang ilalaan dito. Pinakamataas pa rin makakakuha ng Confi at Intel Funds ay ang Office of the President with 4.5 billion pesos. Mananatili namang walang confidential funds ang Office of the Vice President. Sabay sa pagsusumite ng DBM ng National Expenditure Program, inanunsyo ng Kamara ang ilang pagbabago sa pagbuo ng budget bill. Kabilang dyan ang pagtatanggal ng small committee na nakatoka sa pagkolekta sa lahat ng amendments sa budget at ang pagbubukas sa publiko ng budget deliberations hanggang sa Bicameral Conference Committee. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. Sa kanya namang pahayag, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos na ipasa sa lalong madaling panahon ang pambansang budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.